Meron nga ba talagang parvo ang mga pusa? Totoo nga ba na same virus ito katulad sa aso? What up, Fetches? It's your girl, Doc Ara, back again with another video. And narinig nyo to sa mga clinic na parang may mga pusa na nagkakaparvo, na parang similar symptoms katulad sa aso. If you want to learn more and know more about parvovirus, just keep on watching. Ano nga ba yung virus na nagkakos sa parvo sa pusa? This is what you call the feline panleukopenia virus. It's actually different from the canine parvovirus. Very species-specific po itong dalawang to. Pero, kaya similar kasi they are closely related. Itong CPV2, which is yung parvo na nagkakos sa aso, and itong feline panleukopenia virus. So, anong hayop yung pwedeng mahawa sa feline panleukopenia virus? Actually, it can cause disease to all felines, meaning yung mga felines. Kasama na dito yung mga related families like yung mink, raccoon, and also, it does not harm canids, meaning canine. So, hindi siya itong feline panleukopenia virus is exclusive for felines. And hindi po siya nakakahawa sa aso or sa canines. Ano yung edad na pwedeng mahawa yung kuting ko dito sa virus na to? Kittens are more severely affected. Pero pwede rin mahawa yung mga adult cats if hindi sila vaccinated. Pwede mahawa ang mga 2 to 6 months old na kittens and also mga pregnant cats rin. Naku, patay tayo dyan. Doc, ayoko po mangyari to sa pusa ko. Paano kaya mahawa? First and foremost, pwede sila mahawa through oronasal exposure. Sa mga secretions sa ilong, sa sipon, respiratory droplets, ganon. Once na bumahing yung pusa, tapos nag-secrete ng respiratory droplets, tapos may pusa number 2 na malapit, pwedeng mahawa ito, yung pusa number 2. Or pwede rin yung bodily secretions, meaning hindi lang exclusive sa respiratory droplets. Yung secretions from the eyes, from the nose, pwede rin from the saliva, and even pwede rin sa tae. And also, pwede rin yung indirect contact. Pag sinabing indirect contact, kapag itong si pusa number 1, dumila-dila sa sahig. Si pusa number 2 dumating. Dinila-dila rin niya yung area kung saan infected na or may saliva na ni pusa number 1. Pwede mahawa ang pusa number 2. And another characteristic nitong feline panleukopenia virus, it's a very sturdy virus. Sobrang tibay nito. It can last for years sa environment. Kaya ganun kabilis pwede makahawa pag once may isang positive sa area kasi hindi siya agad-agad nawawala. Paano ba ito kumakalat sa katawan ng pusa ko, Doc? Ang feline parvovirus, makikita mo yung sintomas niya after 7 to 14 days of exposure ng pusa. Ang favorite ng FPV ay rapidly dividing cells. So, ano nga ba yung parte ng katawan ng pusa natin na may rapidly dividing cells? Unang-una dyan is yung intestines, sa bone marrow, lymphoid tissues, and sa very young animals, pwede sa cerebellum and retina. Yung mga pregnant na pusa natin, pag once na nahawa sila ng parvovirus, pwede itong transplacentally na matransfer sa ating mga kuting sa loob nila, which can cause to fetal mummification, magiging mommy yung pusa, abortion, or stillbirth. So, technically, ang magiging resulta ng pregnancy niya, malaking probability na malaglagan siya or mamatay yung kuting sa loob. Itong FPV na to, it typically begins sa GIT, gastrointestinal tract nila. So, ano nga ba yung organ ng pusa natin na may rapidly dividing cells? Intestines. Yung intestines may tinatawag na villi. Villi is the finger-like projections na nag-absorb ng nutrients from the food they eat. So, technically, yun ang target or favorite na FPV natin. Tapos, ang nangyayari doon, napuputol yung villi. Dahil napuputol ang villi, walang absorption ng nutrients nangyayari sa pusa natin and nagkakaroon pa ng bleeding sa loob. Kaya makikita nyo yung ibang mga parvo patients na pusa, nagtatae sila na may dugo. And dun pa lang, from not absorbing nutrients or water or whatnot, nagkakos ng dehydration and malnutrition sa ating pusa. And again, due to bleeding, dahil sa intestine lining, yung lining ng intestine, nasisira na yung villi, it will also lead to anemia. And another thing, since ang gusto rin niya, bone marrow, tina-target rin niya ang bone marrow, this will actually lead to anemia rin. So, ano nga ba yung mga sintomas ng FPV? Fever, lethargy, inappetence, vomiting, diarrhea with or without blood, may foul odor sa stool,
gassiness or flatulence, or kumbaga kabag, and weight loss. So, paano nga ba ito na-diagnose? Or anong ginagawa ng mga vets natin to know na may FPV yung pusa? Technically, they do a CBC. Kailangan kumuha ng dugo. Ititingnan yung levels ng ating white blood cells. From the name itself, do sa virus, panleukopenia or abnormally level of white blood cells. For the treatment, ano nga, Doc, ano kailangan kong gawin? Anong treatment for this? Or kahit man lang home remedy, first aid, ganito. First of all, for the first aid, pwede natin bigyan to ng mga hydration salts. It will help kahit papano for their sa dehydration, lalo na pag nagtatay yung mga yan. Pero, I still highly advise you to let them be checked kasi itong virus na to, it actually doesn't have an antiviral medication, meaning wala talaga siyang gamot, specific gamot to cure that virus. Technically, yung ginagawa ng mga vets natin to treat this is supportive treatment. Again, pag sinabing supportive treatment, tinitreat po natin yung mga sintomas. Kung may fever man yan, pabubain yung fever, supplementation, bibigyan ng pampalakas or ng immune system, mga immune boosters, and also bibigyan ng fluids, lalo na pag dehydrated, ganun. And ang laking factor pa rin dito, nung immune system ng pusa, kung malakas yung immune system nila. May mga antibiotics na binibigay, lalo na kung mababa na yung WBC. Since mababa yung WBC, wala silang pangsangga or pang-protect from bacterial infections, secondary bacterial infections, and whatnot. Paano po natin magpe-prevent to? Ayoko magkaroon ng ganito pusa ko. One way to prevent this is actually vaccination, since prevention is still better than cure. Yes po, may vaccinations ang ating mga pusa. Yung tinatawag natin na 3-in-1 and 4-in-1. Actually, protocol yan sa mga clinics, lalo na sa mga kuting, highly advisable na ipavaccine na sila to prevent viruses like this. And also, if meron kayong nag-positive na FPV sa area nyo or sa bahay nyo, make sure to disinfect using Zonrox, yung lugar niya. And kung pwede nyo i-dispose yung other items, just to be sure, i-dispose nyo na. Pero yung area, disinfect with Zonrox. So, ayun lamang guys. I hope you like this video. Do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the bell button to be notified whenever I upload a new video. Like and share this video to other fur parents out there, lalo na sa mga first-time fur parents. Since ang dami, since nag-pandemic, ang dami naging fur parents. Ayan, lalo na sa mga cat parents dyan. Yes. And comment down below kung ano yung mga gusto niyo pang topics na i-discuss ko. Or kahit yung mga simple, bakit nagkangatot ng aso, pwede ba kanin sa aso, gusto niyo ba yung mga ganun topics, or kaya pwede ba sardina sa aso, mga ganun. Ang lakas po ng kuliglig sa labas. Yes po, opo. So don't forget to follow me on my social media accounts. It's at Ara Vertusio sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, saan pa ba? Facebook page, Ara Vertusio. Yun lamang. Doc Ara. Signing off. Bye.